Good day everyone! Meron kaming na-receive ng tutorial request sa aming Facebook page at galing ito kay Maika. Tinatanong niya kung paano niya daw ba mawi-withdraw yung pera niya sa may Lazada kung hindi pa verify yung kanyang Lazada wallet. Galing kasi sa refund yung kanyang pera. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo kung paano. Let's start. Open lang natin yung ating Lazada app. And dito sa ating Lazada app, punta lang tayo sa ating account. And dito, para makapag-withdraw na tayo, itap lang natin or scroll lang natin pataas at hanapin lang natin yung ating Lazada wallet. Dito sa may Lazada wallet, makikita niyo yung Lazada Pay Later and etong mismong may amount. So, kung magkano yung amount na nakikita niyo dyan, ibig sabihin yan yung pera nyo. And kadalasan galing yan sa may refund kapag hindi nyo pa alam mag-cash in dito. By the way, meron na din tayong tutorial yan kung paano ba mag-cash in dito sa may Lazada. Okay, and dito yung makikita nyo lang available balance nyo saka yung button ng cash in. Pero hindi nyo dito makikita yung withdraw button. So, kailangan lang natin itap yung available balance para lumabas yung withdraw. And dito sa may balance details natin, makikita ulit natin yung ating available balance saka kung galing ba sa deposit yung ating pera or kung galing ba sa may refund. Now, itatap na natin yung withdraw para makapag-proceed na tayo. And under ng select an account to withdraw, mababasa natin yung withdrawal deposit saka yung total amount na meron tayo. And mababasa rin natin yung 1 free withdrawal per week, then 5 pesos transaction fee. Tap lang natin yung button and itap na natin yung let's start. Habang loading pa mga kabomboms, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe dahil alam niyo ba na pwede kayong mag-request dito ng gusto niyong tutorial at kung meron kayong mga katanungan, pwede niyong ilagay yan sa my comment section. Dito sa page ng withdraw deposit, makikita pa rin natin dito yung total amount na meron tayo. Tapos mababasa natin yung minimum 20. Pero medyo malabo yan. Kung malinaw pa yung mata nyo, mababasa nyo yan. Okay, maglalagay lang tayo dito ng amount na gusto natin i-withdraw. And under na bank account, itap lang natin yung arrow. Dito sa may bank account. And dito, mababasa nyo add bank account. And sa may select bank, tap na natin para makapili na tayo. Ayun naman. Ayan, madami kayong pwedeng pagpilian dito. Merong BDO, China Bank, CIMB Bank, and more. And pwede rin kayong gumamit dito ng search tool para mas mapabilis tayo. Meron na din palang PayMaya. Okay, tap na natin dito yung search tool and isa-search ko na lang yung GCash. And sa may GCash, ito yon yung G-Exchange or GCash. Tap lang natin yan. Sa mga nagtatanong kung ano ba ilalagay nila sa may account number kapag GCash yung papasahan, pareho lang po ito sa may registered mobile number na ginamit nyo sa inyong GCash account. So make sure na tama yung ilalagay nyo dito. 11 digit yung ating mobile number. Tapos, kailangan lang natin mag-agree dito sa may Lazada policy. Ayan, basahin nyo na lang. Then, itap lang natin yung circle para ma-agree natin. Then, itap na natin yung add bank account. Ilalagay lang natin ulit dito kung magkano ba yung i-withdraw natin. Tap natin yun. And, itap na natin yung continue. Dito sa may baba, mababasa nyo na yung i-withdraw nyo ay madi-deposit within the next 5 business days pa. Nakitatap na natin yung confirm withdraw. Habang loading pa mga kabomboms, kung interesado kayo sa mga tutorial ng katulad ng paano gagawin nyo pag wala kayo nare-receive ng OTP sa may GCash, how to submit ticket in GCash 2023, sa kung paano i-troubleshoot in GCash, meron tayong mga tutorials niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Okay, andito na tayo sa mobile verification. Magpapadala yung Lazada sa atin ng one-time code sa ating mobile number na nakaregister dito sa ating Lazada. Now, para makapagpadala sila, kailangan lang natin itap yung send code. Okay, limited lang yung ating time dito. Ilagay na natin. Now, tap natin verify code. Dito sa may transaction details, mababasa ulit natin. Now, this process may take up to 3 business days. So, wala pa tayo dito sa request approval. Maghihintay na lang tayo ng notification ni Lazada at notification ni GCash.
Pero kung hindi nyo GCash account yung pinasahan nyo, syempre ang makaka-receive na ng notification from GCash is yung receiver. Okay? Now, tatap na natin yung okay. Pero dito mga kabomboms, makikita natin na nabawasan na yung ating pera dito sa ating Lazada wallet. So, ang available balance ko na lang ngayon ay 7.44 pero hindi pa yung magre-reflect sa may GCash account na pinasahan nyo.